kung para saan itong ibibigay. Okay? So, alam ko na medyo late na to, no? Pero dahil nga kakailanganin nyo, kailangan nyo siyang gawin. Okay? So, if I'm not mistaken, next week ay SAT na ninyo. No? Pero, ito pong mga ipapagawa namin, collaboration pala to ng tatlong subject, AP, Science, and Math. No? So, tatlong subjects po ito. Kung sakaling may masama pa kaming subject, much better. Bakit kailangan mas marami at mas maraming subject ang kailangan makasama dito? Kasi nga, dapat nga hindi na kami magbibigay ng ganito. Pero dahil kakailanganin nyo nga next school year, ay kailangan namin magbigay ng background tungkol dito. Bakit? Ano po ba ito, ma'am? Sabi niyo po, wala na kaming gagawin ganito, ganyan. Kayo po ay gagawa ng isang mini research. Okay? Pero don't worry kasi hindi namin ipapabuo sa inyo. Wala namang nagre-research ng 1 week lang. Hindi nga kayang mag-thesis ng college ng 1 week lang. Okay? So mamaya ko i-explain kung ano yung mga kailangan ninyong gawin lang. Okay? So bago ako mag-start mag-explain ang kailangan nyong gawin, magbibigay muna si Ma'am Jane ng informations tungkol sa inyo. Dito sa part na to, kailangan nyong makinig ng mabuti kasi nga, i-explain ko kung ano yung mga kailangan natin o kailangan dito sa research na ito. Pero hindi lahat yun ay gagawin. Ha? Naintindihan, Plato? Opo! Hindi lahat gagawin, ha? Kailangan ko lang or mag-i-intro lang kami ng research. Bakit? Pagdating nyo ng senior high school, meron kayong quantitative and qualitative research. Kapag wala kayong background nun dito sa junior high school, para kayong tanga doon na nakatumanga at hindi nyo alam kung anong gagawin niyo. Okay? So, much better na ma-introduce sa inyo ng mas maaga para alam nyo na gagawin niyo pagdating ng senior high. Okay? So, this is mini research. Bakit mini? Maikli lang yung scope, mas mababa siya, at magkaiba siya sa thesis. No? Naririnig niyo yan sa college, gumagawa sila ng thesis. Anong pinagkaiba, ma'am, ng research sa thesis? No? Pag sinabi natin research, kadalasan, kinakandak lang siya at kukunti lamang yung respondents, yung mga kailangang kunin, at parts. No? Kapag ka-thesis naman po, napakadami niyang parte, doon pa yung kukuha kayo ng iba't ibang mga articles, iba't ibang mga studies at kung ano-ano pa. This one, limited lang yung mga kailangan ninyong kunin basta nagpapatunay sa inyong topic. Okay? Dito po, sa gagawin ninyo, hindi po namin kayo pag-iisipin ng topic na i-research ninyo. Kasi provided na namin yung topic ninyo at the same time yung data. Ibig sabihin, yung mga kakailangan ninyo. Okay, ang gagawin nyo lang po para sa performance test na ito ay i-interpret ninyo yung data na ibibigay namin. Ano ba pag sinabing data? Ito po yung mga informations na magagamit ninyo para mabuo ninyo yung research. Now, etong mga data po na to ay ibibigay namin ni Sir Jill, ni Ma'am Irish, sa inyo. And then, yung interpretation na sinasabi ko ay ituturo sa inyo ni Sir Jill. Ibig sabihin, yung interpretation ay something with math. No? Ibig sabihin, lahat ng itinuro sa inyo, decile, percentile, and whatever, yun yung ipapasok sa interpretation. No? Ang kailangan lang ni Ma'am Jay dito ay recommendation. Okay, mamaya i-explain ko ng mabuti. Bago ang lahat, punta muna tayo sa parts ng mini research. So, meron lang pong tatlong parts ang mini research. Okay? Introduction, body, ayan, and then conclusion and recommendation. So, tatlong parts lang siya. Anyways, it varies, no, sa iba't ibang mga pananaw ng iba't ibang mga professor. Pero, mag-focus lang tayo doon sa pinakakailangan sa mini research. Etong tatlo lang talaga. Intro, body, and then conclusion and recommendation. Ano po meron, ma'am, sa introduction? Siyempre,
i-introduce nyo yung pinaka-topic ninyo, no? Or yung i-research ninyo. Unang-una, maliban sa introduction na gagawin ninyo, maghahanap kayo ng theory na related doon sa research ninyo. Hindi nyo to gagawin ha. Wala kayong gagawin introduction and kineme. Makinig lang muna sa ngayon. Huwag munang isipin kung ano yung mga gagawin nyo sa susunod. Okay? Ulit, pagdating sa introduction, maliban sa i-introduce nyo yung topic ninyo, halimbawa tungkol sa bullying, no, yung topic ninyo, i-introduce nyo yung bullying, ano ba yung bullying, bakit nyo gagawin yung research na yon, no, tapos ano yung mga theory, and then yung concept, no, ng topic ninyo, okay, or ng title ninyo, ng research ninyo. The next one, statement of the problem. Ano ba yung problema dun sa bullying? I-address ninyo kung ano yung problem. No? Halimbawa, ang topic ninyo ay bullying among grade 10 Plato o students of grade 10 Plato. Okay? So, ibig sabihin, yun yung pinaka-problem ninyo. And then, isi-state ninyo doon, halimbawa, ano yung gusto ninyong i-research? No? Doon nakalagay yung sa statement of the problem. Ano bang gusto nyong alamin? Gaano kadami yung bully sa section na iyon? Ilan yung mga nabubuli? Okay? Ano yung mga dahilan ng pambubuli nila? Doon po yan nakalagay sa statement of the problem. Okay? Ulitin ko, sa statement of the problem, dito po nakapaloob yung mga gusto nyong malaman kung bakit kayo mag-research. Okay? Naunawaan po. Opo. Okay. And then the next one, significance of the study. Anong kahalagahan ng research ninyo? No? Para saan yung research ninyo? Para kanino? No? Para kanino mahalaga yung mga research na yun? Yung research pala na ginagawa ninyo. Is-state din po ninyo ito dyan sa part na yan. And then, lastly, sa introduction ay definition of terms. Ano yung mga terms na ginamit nyo? Bullying, bully, okay, o di kaya naman, iba't ibang mga terms na nakalagay din mismo sa introduction. Okay? Yun po yung part 1 ng research. Okay? So, para maging familiar kayo, pwede nyo yung picturean, pero hindi ko na yung papasulat sa inyong mga notebook. Ha? Kailangan nyo lang din to para may background kayo next school year, para sa grade 11 nyo. Kasi kahit saan po kayo magpuntang school, magre-research po kayo. Okay? Maliban, dapat po kasi nasa English ninyo yung introduction or pagbibigay ng information about research. Pero since hindi nyo ata naabot yun, no, si Ma'am Jade na lang magbibigay sa inyo ng brief information tungkol yun. No? Actually, bago dapat tayo magpunta sa parts naman, i-discuss pa dapat kung ano yung mga uri ng research. Merong quantitative research, may qualitative research, iba't ibang research designs like descriptive research, case study, and whatever. No? Pero, tsaka na yan, hayaan nyo na yung English teacher ninyo or research professor ninyo ang magturo sa inyo pagdating ng grade 11. Okay. The second part is the body. Okay. Ano pong meron sa body, ma'am? No? Nandito na po, isi-state na ninyo yung pinaka-problem na. Okay. Or dito na po, aayusin ninyo lahat ng data na nag-gather ninyo. Okay. So, after ng introduction, gagather po kayo ng data. Saan po kami kukuha ng data, ma'am, ng information? Siyempre, sa kung sino yung gusto ninyong kuhaan ng mga sagot. Since yung topic ninyo halimbawa ay among grade 10 Plato lang, ibig sabihin, yung respondents ninyo. Pag sinabing respondents, yung mga sasagot. Di ba nag-survey na kayo sa amin? Opo. Okay. Yung mga respondents ninyo ay nandito lang din sa section or kung saan yung dapat ninyo hingan ng sagot. Okay? So dito po, ang gagawin ninyo ay unang-una, ilalahad ninyo kung anong klaseng research ang meron kayo. Okay? So sabi ko nga, ipaubayan na natin sa research professor nyo yan next school year. Next one, sampling techniques. Paano kayo kumuha, no, ng mga respondents? Lahat ba ng bully sinurvey ninyo? Or pili lang, tatlo lang ba
yung sinurvey ninyo? Or yung pinaka-bully lang yung tinanong ninyo? No? Bakit kailangan o bakit mahalagang ilahad ninyo yung sampling technique? No? Kasi kailangan malaman din ng tao kung accurate ba yung ginawa nyo. Halimbawa, no? Among grade 10 Plato, tapos isa lang na bully ang sinurvey ninyo or isang nabuli lang ang sinurvey ninyo. Sa tingin nyo ba accurate o di kaya tama yung inyong research? Hindi po. Hindi. Bakit isa lang? Basta lang magpapatunay. No? So kaya po, kailangan ilahad ninyo yung sampling technique ninyo. Okay? In our case, hindi nyo nagagawin yan. Research design and sampling technique. Next, statistical treatment and tools. O dito, ano yung mga mathematical equations and whatever na ginamit ninyo para makuha ninyo yung research? Percentage, frequency ba, decile, percentile, no? So, ibig sabihin, summation ba? Lahat ng itinuro sa inyo ng professor, teacher ninyo sa math or sa statistics ay ilalagay nyo dyan. Basta magagamit ninyo sa research ninyo. Okay? So, in this case, Sir Jill po ang magdadiscuss sa inyo niyan mamaya kung anong statistical treatment or tools yung gagamitin ninyo para dito. Okay? So, ibig sabihin dyan tayo mag-start sa statistical treatment and tools. Okay? Next, ang pinakahuli na ata ito, interpretation of data. Ito na yung pinakakailangan namin dito sa performance testing. Okay? Mag-i-interpret na po kayo ng data. Okay? Ano ba yung kailangan natin dito, ma'am? Ano ba yung kailangan namin dito, ma'am? Ibibigay po ni Sir Jill yung percentage, okay? Yung average, and then interpretation. Halimbawa, yung mga students na nag-score ng 1 hanggang 30, sila yung mga low yung score. Tapos yung mga 31 to ganito, average score. Ganon. So, ibig sabihin, si Sir Jill lang magbibigay sa inyo ng interpretation ng data mamaya. Okay? So, dyan tayo mag-start. Okay? Next, pinakahuling part ng research ay conclusion and recommendation. So, ibig sabihin, lahat ng nag-gather ninyo at na-interpret ninyo na data ay bibigyan nyo na ng kasagutan ng conclusion and recommendation. Siyempre, ang nakalagay dyan, unang-una, conclusion ng resulta. Okay? Ano ba yung conclusion? Ibig sabihin, lahat daw po ng grade 10 Plato ay nakakuha ng average score o karamihan ng grade 10 Plato ay nakakuha ng average score sa math. Nakakuha ng average score sa science. O kaya naman, mas mataas po ang bilang ng mga pumasa sa science kesa sa math. Okay? Yun na po yung conclusion of result ninyo. Okay? Next, at pinakahuli, recommendation. Ano pong recommendation? Recommendation sa mismong result ng inyong research. Okay? Halimbawa, madami po sa grade 10 Plato ang bumagsak sa math, sa exam namin sa math. No? Ano po yung pwede ninyong recommendation bilang estudyante ng grade 10 Plato? Ilalagay niyo po dyan sa recommendation. Okay? Ano po yung pwedeng gawin para mas mapataas pa? Wait lang, anak. Para mas mapataas pa yung mga grades. No? Ilalagay niyo po yan sa recommendation. Okay? Naunawaan po. Ano po ulit yung tatlong parts ng mini research? Una, introduction, conclusion. Ayan. Thank you. Yes, Nak. Tanong mo. Sa recommendation, like, sariling opinion na din po yun. Opo, sariling opinion niyo po. Sa inyo mismo manggagan. Or, kayo kung kaya niyong bigyan ng pwede din. Okay? Ito na. Kailangan niyo nang makinig ng mabuti kasi ito na yung pinaka P-test niyo. Okay?
So, magkaiba kami ng scope at titingnan ni Sir Jill. Okay? Kasi sa kanya, interpretation ang kailangan niya. Kung paano ninyo masasolve, paano nyo ma-interpret yung data. No? Si Ma'am Jade kasi, more on recommendation lang ang titingnan ko. No? Kasi po, nakalagay po yan sa ating performance standard. Actually, kailangan yung makagawa ng case study. Mas mabigat yun. Case study kasi yung pinabibigay o pinagagawa sa inyo. Pinababaw lang namin ang konti. Okay? Now, ang gagawin nyo ay ipagkumpara ang resulta ng inyong pagsusulit, no? Sa fourth quarter exam or fourth quarter exam ninyo, no? Sa math and science. Okay? Pagkukumpara nyo. So, ibig sabihin, by tomorrow, ibibigay na ni Sir Jill lahat ng resulta ng exam. Okay? Pati sa science. Okay? Ibibigay na sa'yo. Next, matapos makuha ang resulta, ay magbigay ng interpretasyon. Dito. Dapat dito yan. Okay. Yun po ituturo ni Sir Jill mamaya. Okay? Kung paano nyo siya i-interpret. Okay? Pagkatapos ay magbigay ng rekomendasyon tungkol sa resulta nito. Okay? So, yun na yung sinasabi ko kanina. Halimbawa, karamihan sa inyo, ano yung recommendation na maibibigay ninyo? Okay? So, halimbawa, lahat kayo ay mataas. No? Ano pa yung recommendation na pwede nyo pang ibigay? Okay? So, yun po ang pinakatitingnan ko sa inyong performance task. Recommendation. Sir Jill naman, interpretation. Okay? Pati si Ma'am Irish. Naunawaan po? Okay. So, ayan po. Mamaya po, makinig ng mabuti kay Sir Jill kasi siya po ang magbibigay ng interpretation sa inyo. Kung paano nyo i-interpret yung data na makukuha ninyo. Okay? Regarding po sa groupings, gagawa lang po kami ng 2 grupo. No? Sa isang section, 2 grupo lang. Okay? Tapos, itatanong pa namin sa itaas kung kailangan ninyong i-present. Bakit wala kayong defense eh? Eh sa totoong buhay, pag nagre-research, kailangan mag-defense. No? Kailangan yung tumayo sa maraming tao at panel na magtatanong sa inyo kung bakit yun yung naging resulta. No? So, medyo paghahandaan nyo ng konti. Saan po? Ayan na. Okay, may tanong po, Plato. Kailan po deadline? Ayan, wala pang deadline yan. Pag-usapan muna namin na Sir Jill. Pero syempre, bago yan matapos, ang May. Bago matapos ang May. Yan nakalagay dyan lang. May blank. May lang. Wala na pong LAS. Wala na akong bibigay na LAS. Yes! Pwede may 45. Gusto niyo ba?